Magandang hapon sa inyong lahat, RTI Benguet. Grace, ano yung may paglilingkod natin sa mga complainant natin dyan ngayon? Live, sina Engineer Nicole, Camille Elaine, and then Francis Lea. Anong kanila mga reklamo? Senator, lumapit po sila dito kasi meron yung si Hector Pantoliana, which is parang na-scam sila. Parang ito yung nareklamo noon. Ito yung ano ni Yexel Sebastian at saka yung Mikey Agustin na nasa Japan na ngayon. Okay. Engineer Nicole? Magandang hapon po, Sen. Senator, lumapit po kasi kami dito kay Ma'am Grace dito sa Tulfo kasi magmula pa po nung July hanggang ngayon wala pa pong binibigay na interest as per agreed dun sa contract namin with Hector Pantoliana. Okay. Kinokontak po namin sila, nakipag-arrange naman po kami sa kanila ng amicable settlement. Unfortunately, hindi po nila kami pinansin. Okay. Si Hector Pantoliana po, na-meet nyo mismo in person? Yes po, na-meet po namin sila mismo in person. Saan po? Diyan sa Benguet o dito sa Manila? Manila po and Pampanga. Manila and Na-meet Pampanga. po namin sila dito sa Baguio. Okay. Umakyat po sila before. Alright. Nung ma-meet nyo po si Hector Pantoliana, ano pong napag-usapan ninyo? Actually, hindi naman po siya yung nag-present po sa amin ng business. Yung mga taga-Team Z po dito sa Baguio, yung pillars po ng Team Z dito sa Baguio. Ano po tawag dyan sa Baguio, ma'am? Team Z po. Okay. Pinapangunahan po nila Mr. Hazen Humilde, Mr. Hayne Humilde, Miss Micaela Choi. And yung po nila, immediate head account manager po nila is yung kapatid po mismo ni Sir Hector Pantoliana, which is si Mr. Hubert Pantoliana. Okay, sandali po. Hubert Pantoliana. So ano naman po ito si Hubert Pantoliana? Sa kanya po, kung kami pong mga lenders, Senator, yung pera po namin, binibigay po namin kay Micaela Choi, which is back po ito ng evidences, may mga receiving copies po kami, may mga contracts and checks. Binibigay po namin kay Miss Micaela Choi. Si Miss Micaela Choi, ibibigay po niya kila Mr. Hazen Humilde. Si Mr. Hazen Humilde, ibibigay naman po niya kay Hubert Pantoliana. And then si Hubert Pantoliana po ang mag-drop po kay Hector Pantoliana. Okay, so ang daming mga kamay dinadalo or pangalan na mga nababanggit dito na kausap nyo. So Team Z po is dyan sa Benguet. So Yes, kakausapin muna kayo nitong grupo na mga binanggit nyo po mga pangalan, and then after that, imimit nyo na po itong si Hector Pantoliana. Hopefully po, Senator, kasi tinawagan na rin po siya ni Ma'am Grace, unattended po siya. Okay. Although si Mr. Hubert Pantoliana is sumagot naman po siya nung 2 weeks ago. Unfortunately, hindi na po ulit Okay. Ma'am, gusto ko lang malaman kung paano ho kayo nahikayat nitong Team Z na Yes, para Senator. magbitaw ng pera sa kanila o Opo. mag-join sa kanilang business venture. Yes, Senator. Bali, ang front po kasi nila, Senator, is yung junket operations nga po. Bali, itong junket operations daw po na to is nag-ooperate sa Manila and Pampanga. Noong November, meron din pong inopen sa Minustar. So, ang sabi po nila sa amin, since pandemic, that time na nagbo-boom sila, maganda daw po na meron kaming passive income. So, ito naman daw po is very Lucrative. legit. And ano naman po siya, passive. So, in-offer po nila sa amin yung passive. In return, may 5% kami monthly. So, ang minimum daw po is 100,000 pesos. 100,000 pesos, meron daw pong cheque, meron ding contract. And itong mga pera namin from 100, ranging from 100 to millions, ipapasok po ito sa junket operations na meron nga po sa Manila at sa Pampanga. And itong mga pera is papasok daw po sa cage, which is yung cage na yon makikita sa junket rooms ng casino. So yung pera Ma'am, na yun, nabanggit ba kung anong pangalan ng casino raw po? yes po, unang-una po yung casino po na pinifinance po nila before is yung Gawin Daumay Group. Yun po yung una. Ano pong pangalan po ng casino? Dawin Gaumay Group po. Saan po ito? Senator. Dawing Gaume, hindi ko na rin ito Dawin Gaumay Group po. Sa Okada po yan, Senator, pinakita Okada. rin po sa amin ito. Okay, Yes so po. yung isa pang casino? Yung isa po, after po ng Dawin Gaumay, nagbukas po sila ng Horizon Players Club or HPC kung tawagin po nila. Horizon Players Club. Saan casino naman po to? Meron po sa May Soler and City of Dreams. Okay. Daw po. Pero hindi na po namin, syempre since din po, hindi kami madalas bumababa. Pinapakita lang po nila yung mga pictures. Okay. Pero nakita po namin sa may Han po, sa may Pampanga. Pero yung sa Han Casino po at Senator, nakita naman po namin yun sa may Pampanga at saka sa New Star Cebu.
pinakita rin po sa amin yun, which is yun po yung nakita rin nila Mr. Yexel Sebastian and Miss Mikey. Agustin. Saan po? Sans Casino? Sa New Star Cebu po, Senator. Sans New Stars sa Cebu. Okay. And then yung isa pa? Sa Han Casino and Han Resort, Pampanga. Casino. HANN po, Pampanga. Senator. Okay. So dito po sa Cebu at saka yung sa Pampanga, nakita niyo po talaga yung cage. Nakita po namin yung junket room. Yung junket room. Ano po nakita niyo sa junket room? May mga tables for mga parang VVIP tables, may cashier. Okay. Mga ganun po na nakita namin. Okay. Pinaglaro din po kami that time nung nasa Cebu. Naglaro din kayo? Pinaglaro po kami. Minandate po nila kami na maglaro in support daw po dun sa business. Minandate kayo. Kung hindi kayo sugarol, di paano talo yung pera nyo? Opo, at kung tutusin yung pera po na nilabas po namin, sarili po namin pera yon. Kasi Okay. may mga commissions man po. Ito, Senator, kwento ko lang po. Kasi actually yung in-offer po namin nila sa amin is dalawang side. Meron po ang marketing and meron po yung active, passive side. Yung passive side, yun po yung magle-lend lang po kami, mag-i-invest lang daw po kami. Kikita na kami ng 5% monthly. Unlike sa marketing side, in-entice po nila kami ng commissions, incentives, which we understand kasi sa ibang mga negosyo naman, like sa insurance, may mga gano'n naman po talaga sa mga negosyo, may mga marketing side na Opo. bibigyan ka ng commissions, incentives. Yes, So ma'am. inano nila kami na pumasok ka na mag-marketing, mag-invite ka na, sayang din yung commission, 1%, 2%. May range po, Senator. At may mga libreng sasakyan. Pero actually, may ilalabas pa pala kaming down po doon na sarili din naming pera. Na ngayon, yun po yung napasubo kami kasi sarili po naming pera yung pinang-down. Tapos ilang buwan lang naman po nabayaran yung mga sasakyan namin. Na yun hindi namin alam kung saan po namin kukunin yung pambayad. Okay. At saka yung iba po sa amin, pinasubo din na kumuha ng bahay at lupa. Ngayon, narimata na rin po. Ay, Tapos sus. yung iba, yung mga pinasok po ng ibang mga lenders dito, Senator, mga galing po yan sa loan. Kaya talagang kahit na 2.5 million yung niloan nila, pinasok po nila dito. Yung loan po nun, kapilitan po na sila yung nagbabayad. Tapos karamihan po mga retirees din. Alright. After the recess po, ipapahiring ko po ito Yes, sa Games Senator. and Amusement. Patatawag po natin yung PAGCOR Yes, para Senator. magpaliwanag sa atin kung paano nakalusot itong ganitong klaseng modus at kung meron ba silang magawa, mapatigil itong ganitong klaseng scam. So, may pumunta po dyan sa inyo sa Benguet. Ito na nga yung grupo na binanggit nyo kanina, si Hazen Humilde, Hein Humilde, Michaela Damasco, Choi, Hubert Pantoliana. So, nung na-convince po kayo, ano pong nangyari? Nung maipaliwanag sa inyo yung magiging proseso ng inyong investment at anong mangyari, anong sumunod na nangyari? Ayun po, Senator, nagpasok po kami nung asawa ko ng 1.15 po, yung una po naming naipasok. Okay, Bali, yung okay na 1.50 po? 1.50? Tama? 1.15 po. 15. 1.150 million po. Okay, so Yung una po namin pasok. yung 1.15, saan nyo po binigay at kanino? Kay Mr. yung sa nag-invite po sa akin, which is si Mr. Delphine Abad at saka si Micaela Choi. Delphine Abad at At saka Micaela Choi po, Micaela Senator. Choi. Saan nyo po binigay? Sa may restaurant po nung Delphine Abad. Sa kainan Delphine po niya. Abad at saka Micaela Choi. Choi. So saan Yes nyo po po, binigay? Senator. Saan lugar? Sa Baguio City lang din po. Dito rin po sa Baguio. Sa Baguio. may resto po nung Delphine Abad. Anong pangalan po ng restaurant? Le Cocina din po. Doon nyo po inabot. Anong araw po? September 14, Okay. So doon nyo po inabot, 2021 po. doon nyo po inabot yung cash na 1.15 million. Yes po, Senator. Tapos kapalit noon binigyan kayo ng kontrata. Yes po. Binigyan po kami ng contract and my check. And then tinur din po nila kami sa Okada. Free stay daw po yun. Incentive daw po yun ng mga nagbibigay ng mga 1M and above. Pero ma'am, hindi kayo nagtaka na, teka muna, wala ba kayong opisina? Ba't hindi tayo sa opisina magbayaran? At doon, nakalag-in kami na pumunta sa inyo at bigyan nyo kami ng OR at kontrata, kapalit nitong perang bibitaw namin. Hindi ko kayo nagtaka ng ganon. Ano po, nirequest po namin makita yung operation. So, bali nung sabi Hindi naman ma'am, po doon naman nila- sa office, wala ko silang office sa Benguet. Wala pa po nung that time dito po sa Baguio. Kasi ilan lang daw po sila that time. Nasa 1,000 pa lang po nun. Ngayon po nasa more than 10,000 na po kami dito lahat sa Baguio. Ngayon po may office po sila dito. Pero nung uminit na po dito sa Baguio, umalis na rin po sila dito. Inabandon na rin po nila or giniba po nila yung office nila dito sa Baguio. Saan po yung office nila dyan sa Baguio, ma'am? Dito po sa may dating Bonifacio, dito po sa may Bonifacio Street, Senator, dati pong Romanel pa. Pero sabi niyo po ma'am, na-meet niyo mismo itong si Hector. Yes po, Senator. Lahat po sila, Senator. Saan niyo po na-meet itong si namin. Hector, ma'am? Saan niyo po siya nakaharap? Una po naming na-meet si Mr. Hector is nung birthday po ni Mr. Hazen Humilde.
dito po sa may Hotel Supreme. December 2 po yun, 2021. Hotel Supreme. Okay, ano po na pag-usapan nyo ni Hector na magkita ko kayo? Pinakilala lang po siya in public po sa lahat po ng exclusive party po kasi yun, Senator, sa lahat daw po ng capitalist. So bali parang inintroduce lang po nila na siya si Mr. Hector Pantoliana, siya yung may-ari ng mga businesses na finifinance natin, ganon. And the meet and greet naman po namin siya. Okay. And then yung pangalawang pagkakataon na nakita niyo po si Hector, saan lugar naman po ito? Sa may Senator, sa may Pampanga, at saka sa Manila na po. Saan po sa May Pampanga? mga fairway po sa may Pampanga. And yung sa may opening po sa Han Casino. At ito'y sa Pampanga. Yung sa Manila naman po, saan lugar? Sa Cavite po, Senator, sa may birthday po ni Hubert Pantoliana. December 27 po yun, if I'm not mistaken. At nakikita rin po namin siya during meetings po. Since yun nga po, pumasok po kami as agents, as account managers, as they say. Pero actually, wala namang difference dun sa mga lenders. Yung mga account managers lang kasi nila, Senator, kami po yung nagbabayad ng lahat po ng luho nila. Kaya sana nag-stay na lang po kami as agent. Kasi lenders, kasi actually, yung mga expenses po na inaawa sa amin, madalas nanggagaling na po yun actually sa mga bulsa po namin. Pero sabi nga po namin, kahit wala ng commissions, wala na lahat ng incentives na yan, basta sana matupad po yung nasa contract of loan na pinirmahan po naming lahat na yung 5% monthly interest is matupad. Okay. Pero yun nga po, July pa lang wala na. Pero meron din kayo natanggap, ma'am. Kahit papaano, wala. Totally zero. Meron po. To be honest, Senator, meron naman po kasi nung umpisa nga po, okay lang siya. So may mga maliliit na incentives which is okay lang naman. Parang bonus lang din naman yun. Hindi, doon sa 5% na napag-usapan, 5% sa principal, wala. O meron? Meron po, Senator. So ilang buwan po nila na panindigan na magbigay ng 5% doon sa principal investment? Magkakaiba po, Senator Yung iba po umabot naman po ng 1 year. Pero yung iba naman, Senator, hindi pa nakapag-pay out totally. Yung iba, naka 3 years pa naman. Pero yung ibang kakapasok, like yung mga pumasok lang po ng June, wala na po talaga silang nakuha. So sa case po ninyo, 1.15, magkano po yung hindi nyo pa nakukuha na in-expect nyo? Malaki pa po, Senator, nasa more or less 5M po. 5M? Kasi yes po, Senator, kasi yung 1.15 po na yun is yung first pa lang po yun. So, syempre, nung nakita naman po namin, nung hinaharap nila sa amin na okay pa yung operations, tuloy-tuloy naman, nagdagdag po kami ng dagdagdag kasi nga, pinipressure din po nila kami, Senator, na kailangan pa namin magdagdag para daw po sa support sa operations. Oh, tika mo Para na, daw po- umabot sa 4 million ang inyong pong investment? Pag family po or sa naka-name lang po sa amin, mag-asawa. Opo, sa inyong mag-asawa. Sa aming mag-asawa, yun po, more or less 4 million po, Senator. 4 million. Okay. Pero kabuuan po, sa pagkakalam mo, dyan sa Baguio, umabot ng 4.5 billion. Tama? po. Billion po, opo. Baboy po. Ilan po kayo? Nasa 10,000 po, Senator 10,000 po na tao to. 4.5 billion, nasa 10,000 po. Lahat po kayo, kapareho, yung mga kasamahan mo, halos kapareho pong sitwasyon ninyo. Yung iba nakakuha 1 year, may 2 years, yung iba totally wala. Yes, Senator, tama po. So ang nangyari sa umpisa, kayo po'y nakakatanggap ng dividendo, kaya nainganyo kayo na bumuhos. Yes po, Senator. At saka to be honest, ano naman po, since may nakita kami, ang sinasabi nila sa amin is para makatulong. Which is kami, yung mga in-invite namin, karamihan po sa amin, yung 53 million po na yun is kamag-anak ko, relatives ko, yung mga close po talaga sa amin. Kasi yun naman po talaga yung gusto namin tulungan. So ngayon na nangyayari to, kami-kami lang din po talagang magpapamilya, magre-relatives ang nahihirapan. Okay. Ganun nga yung mga investment scam, sa umpisa, makakatanggap ka talagang dividendo. And then ngayon, maingganyo ka na lakihan yung investment mo. Yes, yes, Halimbawa, dodoblehin mo, makakakuha ka pa rin. Pag ginawa mo ng quadruple, dyan ka na hindi makakuha. At syempre, ikaw sa umpisa, word of mouth, nakatanggap ako. Pero sa yung mga susunod, wala na matatanggap yun. Yung mga nainganyo mo, na-convince mo, yun ang kawawa kasi totally wala matatanggap. Kayo po ba ay nakapagsampa na ng reklamo sa NBI? I understand, kayo na po ay pumunta na sa NBI Baguio? Nag-preliminary filing lang po kami noong una, Senator. Kailan po yun, ma'am? Kailan nangyari yun? Ano pa po, early August pa po yun, this year. Pero meron din po kaming private legal advisor, Senator. Attorney Yes, Senator. Daniel Daganzo, Assistant Regional Director, NBI Cordillera Administrative Region. Attorney Daganzo, magandang hapon po, sir. Magandang hapon din, Senator. 4.5 billion pesos ang mga naloko sa mga investors dyan nitong junket at nagreklamo sa NBI noong August. Ano na nangyari po sa reklamo nila
attorney, sir? Hindi natin sigurado kung kasama yung nandyan na kasama niyo sa station at interview niyo. Pero so far, nakatanggap kami ng 140 complaints. Noong 140 September. complaints. Okay. Nakapag-file na po tayo ng complaint sa City Prosecutor ng Baguio. In fact, nag-create sila ng panel of prosecutors para magkaroon, para doon sa preliminary investigation. Sino po yung inireklamo doon, sir? Ayun, yung mga na-mention nila ng mga personalities involved. Kasama ho ba doon si Hector Oo, kasama ko yun. sa Yung respondent? na-mention, yung mga na-mention niya lang na pangalan, kasama ko. Okay, ano po ikinaso sa kanila? Syndicated staff pa po. Okay, pero ang complainant 140 lamang. Pero yung na-file pa lang namin, 4 na kaso pa lang. Kasi maraming documents kasi yan. 4 na kaso pa lamang po ng syndicated staff ang na-file doon sa mga personality tulad ni Hazen Humilde, Hein Humilde, Micaela Damasco Choi, Hubert Pantaleona, at saka Hector. May mga jandos pa ho yan. And then may mga jandos. At 4 na kaso pa lang po. At ano po yung mga kaso? Syndicated staff ha? Tama po yan. And then 140 po complainants. Yes, sir. Okay. Engineer, Yes, Senator. 10,000 ang complainants o 10,000 ang members? Members po, Senator, dito po sa Baguio. Yun po yung nagko-compose, ay yung bumubuo po ng 4.5 billion. Doon lang galing yung pera ng lahat ng 10,000, pagbuhin mo yan, aabot sa 4.5. Yes po, Senator. Yung iba po kasi hindi pa nagko-complain kasi hindi po talaga nila alam yung manangyari. Unlike sa amin po, nakausap po mismo namin si Mr. Pantoliana na sinabi niya mismo na nung July po na may mismanagement po ng funds si Mr. Hazen Humilde. So, may nawawala daw pong pera and yun, nung nalaman po namin, nung narinig po namin yun, sinabi po agad namin na magre-request na po kami for account pull-out. Napu-pull out po namin lahat at saka mag-audit. Pero ayun, parang in the end, sila rin po yung nagsama-sama. Sila Mr. Pantoliana at saka sila Mr. Hazen Humilde na dinedenay na wala na naman pong missing funds. Okay, ma'am, kayo ho ba ay nakausap din nung dalawang magkasintahan na vlogger? Si Hindi po. Excel Sebastian po Namimit and lang Mikey din po namin Agustin. sila during events, Senator. Okay, during events, namimit nyo po yung sila Excel Sebastian at saka Mikey Agustin. Yes po, Senator. Na-meet po namin sila dito sa Baguio, Senator. Ilang beses? Once po sa akin, in my case, Senator, yung sa mga kasama ko po, once or twice, and thrice po sa iba. Okay, ano po Agent yung... lang din po sila, Senator. agent lang sila. Yes po. Okay. Pero kasama ba sila sa pagkukumbinsi sa inyo? No po, Senator. Magkaibang team po kami, Senator. Team Manila po sila, Baguio po kami. So pati kayo naghihikayat din? Yes po, yun po yung in-entice nila sa amin na manghikayat nga po mag-invite, which is karamihan po ng sinabi nila na unahin po namin is mga pamilya nga daw po namin para sila daw po ang matulungan, which is we believe them naman po since yung 5% malaking tulungan naman po yun every month at naibibigay naman that time. So karamihan po talaga ng mga kasama namin, mga close friends, relatives, and families. Buti na lang itong mga pamilya nyo, kamembro nyo, hindi kayo dinidemanda. Alam naman po nila lahat po ng nangyayari, Senator. Na-meet din po nila sila Pantoliana, nakita po nila yung operations at naging transparent naman po kami ever since. Okay, sandali lang po, mama. Kanina, may kumontak kay Atty. Garrett, itong si Bern Soriano, at ang sinabi ni Bern Soriano, gusto niya magpaliwanag kasi hindi naman daw lahat ng pera nakuha nitong Excel Sebastian at Mikey Agustin inintriga. Ibig sabihin, may mga pera pa rin daw natira dito kay Excel Sebastian at Mikey Agustin, sabi ni Mr. Bern Soriano. Nung sinabi ni Odette na kailangan magsalita ka para maibigay mo yung side mo kung talagang ano yung para sa iyo totoo, ayaw. Tumanggi na itong si Bern Soriano kasi ang paliwanag niya, siya raw ay partner din ni Hector Pantoliana at gusto niya maibigay ang side ni Pantoliana. Pero ngayon, si Hector Pantoliana at saka itong si Bern Soriano, kanina pa ho namin tinitext, mini-message, tinatawagan, ayaw pong magsalita. Then choice nila yon. Okay, Atty. Garrett. Yes po, Senator. Magandang hapon po. Ang gusto kong mangyari, first things first, ng unang day ng pagbalik ng natin from recess, gusto ko magkaroon ako ng privilege speech on this at ipa-blue ribbon natin siguro ito. I think so, Sen. Given the money involved po, no, I think kailangan po talaga we should investigate on the nature of this casino junket. Kasi kung 4 billion pesos po nawawala sa Pilipinas. Hindi, yung 4.5 billion, ano lang yan?
Baguio lang. Tama ba ako, Engineer Nicole? Baguio lang yan, Yes. 4.5? Yes po, Senator. Yes po, tama po. Sa Baguio Group lang po itong 4.5. Kung buong Pilipinas, sa pagkakalam nyo po, Engineer Nicole, nationwide, mga magkano? We cannot assure, Senator, pero more or less po, siguro more than 17 billion daw po as per kay Micaela T. Choi. Ayon kay Micaela Choi, 17 billion. Yes po. Grabe. Grabe na to. 17 billion. Okay. Attorney Garrett, Yes po, sir. gusto ko ipatawag natin yung PAGCOR. Yes po, sir. Ipatawag natin yung mga casino, iba't ibang casino na kung saan supposedly doon yung binagsak yung mga pera. Patawag natin tong Okada, Soler, City of Dreams, Resort World, Suns New Star, Hans Casino, kung nasaan yung pera. Kasi kung talagang Yes po, totoong sa casino na punta to, then dapat magpaliwanag itong mga casino to. Tama naman po, Sen, kasi they also receive that money, no? Or at least gumagalaw po sa loob ng casino nila yung perang ito. In fact, one big casino has reached out already to show me documents that since 2019, Hector Pantoliana and his group under yung pangalan nila Team Z ay Team Z. banned na nga po sa premises. So anong pangalan ng casino? Sa Soler po, Senator, they already made the movement that way back noong 2019 to have banned Hector Pantoliana and Team Noong 2019 pa, From the premises. na-ban na itong si Hector Pantoliana sa Soler. Yes po, Senator. Pero just the same, patawag pa rin natin para magpaliwanag Same sila. po, yes po. Na para magkaroon din ng awareness at the same time, ang tanong, paano nalusutan itong mga casino? Do they know na ganitong kalaking pera, bilyon-bilyon, ibinubuhos yun sa casino and without even asking, doon kay Hector, nagdadala ka ng ganitong klaseng pera, saan ang galing? For all we know, baka money laundering na ang nangyari. Di ba? Yes, tama po, Senator. No? And I think there is a lack of legislation regarding yung pag-regulate ng mga casino junkets. Kasi Ipatawag din siguro natin yung AMLAC. Tama po, kasi madali po itong gamitin panglinis ng money gained from crime, no, or money laundering. Usually yun po ang purpose ng mga junkets, no. And bukod dun, they make parang gumagawa sila ng krimen para makapaglinis ng pera na galing sa krimen. So we should consider this as a blue ribbon issue, sir. Sige. Kung hindi man, di mas umpisa natin muna doon sa committee ng Games and Amusement. Yes po, Senator, definitely. In order to find out what regulation is necessary para mapatigil po yung operation ng mga junket po, or regulate at least their operation. That is correct. Kung maalala ko nga pala, isa pa rin sa natin tututukan, Attorney Garrett, itong mga e-games, meron ako Of course. na nakarating balit sa akin, itong Pilwin. Marami rin naluloko mga bata. In fact, marami na mga bata na isinusumbong sa akin ng mga magulang, hindi na nag-aaral, kumukupit na, nagnanakaw. Yes, Senator. Dahil sa Pilwin na ito, tumatawa si si Marsh, siguro pati ikaw. Hindi po, may nakikita lang po sa Facebook na nag-i-endorse po ng mga influencer. Mabalitaan ko lang isa sa inyo, hindi ako nagbibiro, isa sa inyo sa mga staff, mabalitaan ko lang lulong kayo sa Pilwin, sisibaking ko kayo. Promise. Kasi diyan mag-uumpisa eh. Pag nalulong kayo sa bisyo, sa sugal, diyan na maumpisa, masisira ng trabaho ninyo, damay-damay na lahat. So again, kung nakikinig kayo dyan sa likod, isa lang sa inyo, mabalitaan ko na lulong sa e-games at Pilwin na yan, si Bak. Kasi marami na akong nakausap ng mga magulang. Ngayon ko lang naalala, Senator, gawa ka ng paraan kasi mga anak ko lulong na dito sa Pilwin na ito. Yes po, Senator. Okay? So siguro isama natin yan sa games pag patawag yung PAGCOR. Balik tayo kay Attorney Daniel Daganzo. Attorney Daganzo. Yes, sir. Okay, last question po, Attorney, sir. Ano na pong status nitong kaso? Na 4 na kaso yung pinal nyo? Kailan po sunod na hearing? Para magpadala po kami ng aming pong reporter para i-monitor po yung takbo ng case? Yung last hearing nila, last week lang po, i-check pa natin kung kailan yung next hearing. Ano pa yung hearing na nasa korte na po o sa fiscal level? Sa fiscal pa lang, Senator. Ano po yung pinaka-last hearing? Para saan po yun? Yung last hearing po, Attorney? Sa preliminary investigation pa lang ho. Okay, ano po yung- Preliminary investigation. Ano po yung susunod? Pag katapos ng preliminary investigation, magkakaroon na ng resolution kung ipapile nila sa court. Ipapile nila sa court yan. Okay. At saka magkakaroon na ng warrant kung sakali. Attorney Garrett, Yes po, Senator. tutukan natin to make sure na yung kaso ay tuloy-tuloy. Yes po, Sen. And as per our previous consultation with the NBI Director, Senator, they have also taken note po sa suggestion nyo na applyan po, Sen, ng tinatawag na preliminary hold departure order, which the Supreme Court approved. Kahit po nasa fiscal level pa lang po, para hindi po makalipad, pwede daw pong
mag-request sa korte holding territorial jurisdiction over the prosecutor's office for a preliminary hold departure order. Ayan. Para hindi pa po umaakyat, Sen. Pwede na So po since nasa mag-issue. piskalya na, itong si Attorney Daganzo to DOJ, mag-request na ng hold departure order. Yes, sir. Yes, sir. Pwede na. Pag-aaralan po namin yan. Ngayon naman po, si Judge pwede po niyang basahin yung kaso pag mukhang it's very material sa case na hindi makalipad. Like in this case, 4 billion pesos pa lang, bagyo pa lang pinag-uusapan. Mag-i-issue na po yan ng preliminary hold departure order para hindi po pwedeng lumabas habang pending po ang kaso. Okay, ayan po, nakikinig po kay Attorney Daganzo. So sige po sir, to the DOJ, Yes, sir. Yes, sir. mag-request po kayo sa court ng hold departure order without waiting na umakyat sa korte yung kaso, Attorney. Yes, sir. Yes, sir. Sige po, asahan po namin. Salamat Okay po, po. Attorney Daganzo, and keep us updated para tuwing hearing Yes, sir. po, magpapadala po ako ng tao dyan sa Baguio para umaten, i-monitor to make sure na without a hitch, tuloy-tuloy po yung andar ng kaso, Attorney, sir. Yes, sir. Yes, sir. You're welcome po, sir. Engineer Nicole, Yes, Senator. nakikinig naman kayo, tututukan po namin itong kaso at pagdating po sa hearing, invite namin kayo as resource persons, complainants, para pagdating po ng Senate hearing tungkol dito, you will be invited, all of you, kung sino pong gustong sumama, okay? Yes, Senator. Senator, question lang po. Ma'am. A minute lang po. Senator, kasi nakalabas na po si Mr. Pantoliana Hector. Paano po kaya yung mangyayari doon? Balita po namin nasa Singapore po siya nung September pa lang. Well, intayin po natin muna gumulong yung kaso. Pag nasa abroad na po siya, wala tayong magagawa. Ngayon, pag nasa abroad na siya, lumabas na yung warrant. Ano mangyayari, Attorney Garrett? Kapag lumabas na po yung warrant, Senator, the moment that he enters the Philippine territory and the Bureau of Immigration confirms na siya nga po yun. Hindi, He can be arrested. paano kung nag-stay na siya doon? Meron ba tayong extradition treaty sa Singapore? As far as Singapore is concerned, Senator, wala pa po. I haven't checked kung may bago. Pero the previous time I've checked, wala po tayong authority na ang Singapore po ay magpapadala ng isang criminal po pabalik dito sa Pilipinas. However, yun nga po, Senator, he's not there as a citizen of Singapore, so eventually he will have to go back here. Kapag lumagpas na po siya sa limit ng pagstay ng isang turista doon, we can request our embassy in Singapore to locate person po. Okay, sige. Engineer Nicole, Yes, Senator. sige po, sabi ko nga po, November ang balik po namin from recess, then magkakaroon po ito immediately ng Senate hearing, in legislation, patatawag po natin lahat ng pwedeng patawag at kasama po kayo doon, invited po kayo para magbigay linaw doon po sa inyong mga reklamo. Ano po? Happy Senator. Sir, last lang po. Ma'am. Para lang po ma-aware din po yung iba. Kasi Senator, last week po nung dumulog kami dito sa RTIA Benguet, bali in-advise po namin yung mga clients po namin, yung mga kasama po namin na lenders, investors, na nandito po kami sa Tulfo nagpapatulong. Pero one of our investors po, sabi sa amin, hindi daw po sila maniwalang tutulungan niyo po kami kasi sabi po nila, si Sir Erwin Tulfo daw po nagpasok din daw po sa Team Pasig. Kaya piniflex lang po nila na hindi daw po kami matutulungan ng office po ninyo dahil kasama daw po ni Sir Pantoliana si Sir Erwin Tulfo na investor din. Ma'am, ang scammer, lahat ng pananalita gagamitin nila para ma-confuse kayo, para matakot kayo, para ma-discourage kayo. Ganun po yung mga scammer. They'll do everything na para Yes, to Senator. protect themselves. Okay? At nakita niyo naman po kung paano kayo magtrabaho. Pagdating mo ng November, pagbalik namin sa recess, ito po yung unang-unang kasong tatalakay namin at magkakaroon po talaga ng hearing sa Senado come what may. Salamat po, Senator. Thank you po. Thank you. Okay? Ay, Senator, last po, sorry. To be aware lang po dun sa iba kasi, Senator, sa totoo lang, yung iba po hindi pa nagko-complain kasi yun nga, patuloy pa rin po sila nag-i-invite. And yun nga, sabi nyo nga po, as scammer, syempre, mislead po nila yung iba pang lenders or investors na hindi alam yung nangyayari talaga. So ngayon po... Ma'am, ganito lang ma'am. At least alam na po, ito na-broadcast, libo-libo po nanonood nito and by the end of this week, millions na po ang makakaalam nito, kakalat na to, word of mouth. Huwag ho kayo mag-alala. Yung mga hindi pa nakakaalam, malalaman nila to. Ang importante, kayong 140 na kapag-file na ng kaso, enough na po yan kasi nga po, yung kaso ipinal sa kanila, syndicated staff, which is a big case. Yes, Senator. Thank you po. Thank you For so the much meantime, wag ho kayo makinig sa mga ipapakalat na depensa na mga kuro-kuro, mga haka-haka na mga manluloko na nanloko sa inyo. Okay? Tama po, Like I Senator. said, Thank you. lahat po sasabihin nila. Baka sabihin pa nila anak sila ni Kristo. Baka sabihin pa nila, 'di ba? Sila ay anak ni Donald Trump. Sila ay malapit kay Obama. Manggagamit yan ng mga magne-name drop mga yan. Trust me.
lahat ng pangalan na pwede na i-name drop, i-name drop nila yan. Kaya huwag kayong magpapaniwala. Doon na lang sa korte magkaalamanan at doon sa Senado magkaalamanan kasi kailangan nilang magsalita. Yes po, Senator. Pag hindi silang Thank you salita, so much. ipakukulong ko sila sa ilalim ng Senado. Pinalaki na namin yon, maluwang-luwang na ngayon. Pag pinakukontempt namin, nilalagay namin sa Senado, doon sila tutulog sa ilalim. May Yes po, kulungan doon. Senator. Okay? Sige po, Yes ma'am. po, Senator. Salamat Thank you so much po. Engineer Thank you Nicole. Po. Thank you po, sir. Gandang hapon po. Thank you, sir. Salamat, Attorney Garrett. Yes po, Senator. Yes. So, pagbalik natin sa recess, ito yung una na kasong tatalakay natin at gusto ko magkaroon ng Senate inquiry dito habang maaari, Blue Ribbon, kapag puno ang Blue Ribbon, maski sa level muna ng committee natin, committee sa Yes po, games. Senator. Okay. Simula pa po ngayon, Sen, makipag-coordinate na po kami. Sige, thank you. And then, every time na mahiling, magpadala tayo ng abogado sa Baguio. Okay? Sige, thank you. Of course, Sen.